Yo mga dogs, kamusta kayo? I'm back. So mga dogs, nagkaroon kasi ng kunting galis lang naman ng aking alagang aso. Nagkaroon ng kunting kati-kati. Kaya yan, pumunta agad ako sa likod ng aming bahay at kumuha agad ako ng Madre de Cacao. Siyempre, yan yung panlaban ko sa galis o kaya kati-kati ng aking alagang aso mga dogs. Walang iba kundi yung Madre de Cacao lang. Yan, kumuha na ako ng kapirasong sanga lang na maraming dahon. Okay na yan, sapat na yan para pakatasin at may apply doon sa galis ng aking alagang aso. So, ayan, pinapakita-kita ko pa sa inyo mga kadogs. Ayan na, pauwi na ako niyan. Ay, nakauwi na pala ako. Ayan, sumasalubong yung aking alagang aso. Ayan, naamoy niya yung dahon ng Madre de Cacao. Gustong-gusto niya yan mga kadogs. Alam niya na yan, yung amoy na yan. Eh, ayan, dinidila-dilaan niya pa yan. Oh. Actually, kinakagat-kagat pa nga niya yan mga kadogs eh. Hindi naman nalalason yung alaga kong aso. Ewan ko ba't sa iba, nalalason daw. So, hindi natin alam dahil nga, di rin naman ako eksperto dyan pagdating sa mga ganyan mga kadogs. Yung mga vet lang ang eksperto dyan mga kadogs. Kaya mas mabuti pa rin dalhin talaga sa vet ang inyong alagang aso, ang ating mga alagang aso kapag mayroong problema. So, ako wala tayong kakayanan, wala akong kakayanan na ipa-vet. So, ito muna, ito lang okay naman. Gumagana naman ito sa aking alagang aso mga kadogs. So, ayan yan yung galis, yung kati-kati na tumubo. Ayan ayan, naglalagas dyan sa part na yan. Tapos, lagi niyang kinakamot. So, ayan, hugasan lamang ng mabuti yung dahon mga kadogs. Dahon ng Madre de Cacao. O, kailangan malinis din para at least sigurado tayo mga kadogs. So, ayan, kailangan linisin na mabuti at ibalot sa malinis rin na tela. Kasi nga, wala kaming wala kaming dikdikan o almeres o kaya blender. So, yan lang ang ginagawa ng tita ko. Actually, tsahin ko yung nagdidikdik niyan. Ayan mga kadogs. Ako yung videographer niya So, ayan, dikdikin lang ng konti. Okay, ganyan lang. Dikdikin lang ng konti. Kasi lalagyan pa natin ng asin yan mga kadogs. Lagyan niya ng kapiraso lang. Rock salt ang mas okay na ihalo dyan mga kadogs para mas effective. Hindi ko alam kung ba't naging effective pero talagang effective siya. Dahil talagang 100% nakakatulong talaga yan sa aming aso. Ayan na, nilagyan na ng tsahin ko ng asin. Rock salt lang mga kadogs, okay na yan. So, kailangan lang dikdikin ulit yan. Dikdikin lang ng dikdikin mga kadogs. So, sa mga nagtatanong sa akin at mga nagme-message sa akin kung ba't daw yung aso nila bumula nung ginamitan nila ng katas ng dahon ng Madre de Cacao, di ko rin masasagot kasi nga dahil hindi ko rin alam ba't ganun ang nangyari sa kanila mga alagang aso. Samantalang ako naman, matagal ko nang ginagamit sa alagang aso ko yan. Wala naman naging problema sa aso ko. Hanggang ngayon, ginagamit ko pa rin yan sa aking alagang aso. Wala naman, okay naman. So, hindi natin alam ba't may ganung nangyayari na nalalason daw yung aso nila sa dahon ng Madre de Cacao. Sabi pa nga ng tiyahin ko kinakain daw ng kambing yan. O, totoo naman. So, ayan mga kadogs, okay na. So, kaya nang magkatas niyan. Kaya, purong-purong katas yan mga kadogs. O, ayan na, di ba? Ganyan lang ginagawa namin. O, diretso na yan dun sa galis o kaya sa kati-kati ng aking alagang aso. Purong katas talaga yan mga kadogs. Walang halong tubig yan, syempre. Talagang effective yan. 100% yan mga kadogs. O, diba? O nga pala mga kadogs, pinaliguan na namin yung aming alagang aso dyan. So, ibig sabihin, yung katas na yan dyan, hanggang sa susunod niya paligo niya na yan, hindi na namin tatanggalin or pupunasan. Tingnan nyo mamaya kadogs kung anong gagawin ng aming alagang aso. Kung didilaan niya ba o hindi. O, tingnan nyo, maobserbahan nyo. Parang gusto niya dilaan So, ayan. Sobrang mabusisi yung tiyahin ko maglagay ng katas. Talagang kinakalat niya or talagang kailangan umabot doon sa may mismong balat. Sa may kati-kati mismo. Dahil nga medyo makapal yung balahibo ng aking alagang aso. So, kailangan consistent yung paglagay. O, talagang binubusisi niya. So, ganyan talaga siya. Dahil dog lover din kasi yung tiyahin ko So, ayan O, 'di ba? O, talagang pigang-piga niya hangga't may ilalabas pa. So, tingnan niyo, yun nga, sabi ko sa inyo kanina mga kadogs, tingnan natin kung didilaan ba ng aking alagang aso or hindi.
Kasi nga talagang 100% talaga eh. Ilang beses, maraming beses nang ginamit yan sa aking alagang aso. At okay naman. Wala na naging problema. Nung una, binabanlawan pa namin eh, or pinupunasan namin pag after 1 hour, ganon, 30 minutes. Pero ngayon, hindi na namin binabanlawan or pinupunasan ah. Disclaimer mga kadugs ah, sariling paraan lang namin yan. So, kung duda kayo, huwag niyong gayahin. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung paano yung process namin. So, ngayon, hindi na namin yung babanlawan or pupunasan. Kasi nga, napaliguan na namin ang aming alagang aso. So, ang tanggal niyan or ang linis niyan is sa sunod na paligo niya na, which is twice a week kami nagpapaligo. So, ganun yun. Ganun yun mga kadogs. Oh, ayan, okay na. So, tingnan natin kung kung kakainin kung didilaan niya ba. O, tingnan natin kung didilaan. Obserbahan niyo mga dogs. O, tingnan natin. O, di ba? Hindi niya naman didilaan eh. So, inaya niya. O, parang wala lang sa kanya. Di ba? Parang wala lang sa kanya. Di ba? So, ewan ko sa ibang aso talaga. Actually, lahat naman talagang aso mahilig dumila. Yan eh. Pero yung aso namin, ganyan lang siya. Hindi niya talaga inaano. 'Di ba? Yung ibang aso, didilaan na nila 'yan. Pero yung aso namin, ganyan lang siya. 'Di ba? Ganyan lang. Parang wala lang sa kanya. Wala lang sa kanya. 'Di ba? Parang hindi rin siya nahapdian. 'Di ba? 'Di ba? Umiiwas na siya sa camera, may ilaw kasi kaya. 'Di ba? Maalis-alis siya. Medyo natatakot. So, yan, mga kadogs, ganyan lang. Ganyan lang kasimple. So, tulad nga ng sinabi ko, hindi na namin yan babanlawan or pupunasan. So, ang sunod na tanggal ng katas ng na yan, ng madadi kakao, sa sunod na paligo na. So, para talagang tumalab or mapatay yung mga kagaw or kung anong mga sanhi ng kati-kati dyan sa balat ng aming alagang aso. So, ganun lang ang proseso namin. So, ayan mga kadogs, pinapakita ko sa inyo. Talagang tinatagalan ko yung camera para at least makita nyo. O, yan. Pupunta lang siya dun sa paborito niyang pwesto. Paano kasi, siya eh, hindi siya sanay na binibidyohan na may ilaw. Medyo madilim na kasi mga kadogs eh. So, ayan. O, diba? Wala talaga eh. Wala talaga, hindi talaga siya dumila mga kadogs. So, ingat pa rin sa sa paggamit nito dahil nga maraming nagsasabi sa akin na talagang na nakalalason nga daw, pero sa amin naman wala naman. So pero talagang syempre mas mabuti pa rin mag-ingat. So kung talagang kaya niyo naman talagang ipabet ang inyong alagang aso, dalhin niyo na lang din agad sa vet para sigurado tayo mga kadogs dahil yung vet lang ang eksperto pagdating sa mga sakit ng ating mga alagang aso. Okay? Ganun lamang yun mga kadogs. Pero kung wala talagang kakayanan, pwede naman tayo mag-try ng mga remedies. Depende na lang po sa ating pamamaraan mga kadogs. So, ingat po ang lahat mga kadogs. Alright.